Ang movie recap na ito ay tungkol sa isang batang babae na dinala ng matanda sa gitna ng karagatan para pakasalan pagdating ng ika-17 taong gulang nito. Ang pamagat ng pelikulang ito ay The Vow. Nagsimula ang palabas kung saan makikita ang matandang lalaki na nagpapatugtog ng musika. Pagkatapos ay ginuhitan niya sa mukha ang magandang babae na may magandang mga mata. Sila ay nasa isang lumang sasakyang pandagat. Habang nanghuhuli ng isda ang mga kalalakihan ay lumabas ang magandang babae. Pinaupo siya ng isang lalaki at nakita ito ng matandang lalaki na nagbabantay sa kanya. Dahil dito ay nagalit ito at binalaan ang mga lalaki na layuan ang magandang babae gamit ang pana nito. Nilapitan ng lalaki ang matanda para tanungin tungkol sa kapalaran niya sa asawa niya. Bumaba ang magandang babae sa barko para magduyan, pero nagulat ang mga lalaki nang sinimulang patamaan ng pana ng matanda ang babae, paraan pala nila ito kung paano manghula. Namangha ang mga lalaki sa ginawa ng matanda at ng babae. Sinabi ng matanda sa lalaki na niloloko siya ng asawa niya kaya nagalit ito. Tinanong niya ang matanda kung totoo ba ang sinabi nito, pero hindi nagsalita ang matanda kaya umalis na sila. Kinabukasan habang nag-e-ensayo ang babae ng pana ay dumating ang matanda. Kinagabihan ay pinaliguan siya ng matanda sa isang malaking batya. At pagkatapos ay lumabas na ang matanda at doon ay nagpatugtog ng musika. Pagbalik niya sa kwarto ay nakita niyang natutulog na ang magandang babae. Sinukat niya kung gaano na ito kahaba. Nakalagay sa kalendaryo ang petsa kung kailan niya ito papakasalan. Habang nakahiga na siya ay hindi niya napigilan ang sarili at hinawakan niya ang babae. Kinabukasan ay umalis na siya para sunduin ang mga mangingisda. Saktong paggising naman ng magandang babae. Kinain niya agad ang umaga na hinanda ng matanda. Pagkalipas ay tumugtog siya ng musika, at nagduyan-duyan sa barko. Simula pagkabata ay doon na siya naninirahan. Isang grupo ng mangingisda ang dumating para manghuli ng isda. Binilhan din siya ng matanda ng sandal para sa darating na pagpapakasal nila. Tinago ito ng matanda sa kabinet at iniwan lang ang susi. Ang mga kalalakihan naman ay niyaya ang magandang babae na magpicture kasama sila. Nilagyan ng isda ng isang lalaki ang damit ng babae, at sinimulan nila itong kunin. Nakita ito ng matanda kaya nagalit ito at binyantaan ang mga lalaki. Pinasok ng matanda ang babae sa kwarto. Habang nag-usap naman ang dalawang lalaki at pinagplanuhan ang babae. Nilapitan nila ang matanda at pinagtulungan nila itong itali. Pagkatapos ay pinasok nila ang babae na agad namang tumakbo. Hinabol nila ito at sinundan sa ilalim ng barko ngunit hindi nila naabutan. Paglingon nila ay nasa likod na nila ito at may pana. Pinatamaan niya ang mga paa ng lalaki at nagmakaawa ang mga ito sa kanya. Isang araw ay may mga lalaki ulit na dumating para manghuli ng isda. Nakita niya ang isang binata dito at tila ba ay nagustuhan niya ito, at habang nagkatitigan sila ay nakita ito ng matanda. Habang nanghuhuli ng isda ang binata ay pinagmasdan niya ito. Hindi nagtagal ay nilapitan niya na ito at kinuha ang headset na suot ng binata. Tinanong siya nito kung ilang taon na siya pero hindi siya nagsalita. Nakita ito ng matanda kaya agad nitong kinuha ang babae. Kinagabihan habang pinalilagwan ng matanda ang babae ay lumabas ang binata. Sa bintana ay nakita niya ang ginagawa nila, habang tinatitigan din siya ng babae. Kinabukasan ay tinanong niya ang ama kung ano ang meron sa matanda at sa magandang babae. Kwento nito na nakita ng matanda ang babae nung 6 na taon pa lang ito. Pinuntahan ng lalaki ang matanda para magpahula. Habang tinatalya ng matanda ang babae ay pinagmamasdan ito ng binata. Pagkatapos ay sinimulan ng pane ng matanda ang babae. Paraan nila ito para hulaan ang hinaharap ng mga nagpapahula sa kanila. Nang malaman ito ng lalaki ay tumawa lang ito. Habang ang matanda naman ay umakyat sa tuktok at nagpatunog ng musika. Bago umalis ang binata ay binigay niya sa magandang babae ang headset niya habang pinagmamasdan sila ng matanda. Pagbalik ng matanda ay nagalit ito dahil hindi siya sinalubong ng babae at nakikinig lang ito ng musika. Kaya kinuha niya ang headset sa babae at tinapon ito. Makikita sa mukha ng babae ang galit. Pinagmasdan niya ang matanda mula sa bintana habang pinapasok nito ang gamit sa kabinet, at doon ay nakita niya kung saan tinatago nito ang susi. Isang araw ay hindi na umandar ang makina ng sasakyan ng matanda kaya sinubukan niya itong ayusin. Pagsapit ng gabi ay pinaliguan na ng matanda ang babae, ngunit galit pa rin ito. Kaya lumabas na lang ang matanda at nagpatugtog ng musika. Ang babae ay hindi pa rin makatulog hanggang sa pagpasok ng matanda. Habang nakahiga sila ay hinawakan ng matanda ang babae. Kinabukasan pag-alis ng matanda ay kinuha niya ang susi sa kabinet at binuksan ito.
Doon nakita niya ang sandal at damit na tinatago ng matanda para sa kasal nila. Kinuha niya ito at sinuot at nagpunta sa labas ng bangka. Pagbalik ng matanda ay sinuotan siya ng kwentes, ngunit tinanggal niya ito sabay labas at dikit sa lalaking nanghuhuli ng isda. Lumabas ang matanda at binuhat ang babae papunta sa kwarto. Binalikan ng matanda ang lalaki at pinaalis ito. Kinagabihan ay nakita ng babae na dinaya ng matanda ang araw at nilagyan niya ng marka ang kalendaryo. Kinabukasan paggising ng matanda ay laking gulat niya na wala na sa higaan ang babae. Agad siyang lumabas para hanapin ito at nakita niya itong nagduduyan. Nagmukmak ang babae sa loob ng kwarto hanggang sa pagdilim. Kinabukasan ay masaya siya nang makita na bumalik ang binata na nagbigay ng headset sa kanya. Nang magbukas ng gripo ang babae ay nakita ito ng binata at nagkatitigan sila. Pagkalipas ay nilapitan ng babae ang binata at nag-selfie-selfie sila na nakita naman ng matanda. Dahil sa galit ay binalaan ng matanda ang binata gamit ang pana. Galit na pinutol ng babae ang pana at tinapon sa matanda. Kinagabihan ay tinanggal ng matanda ang isang pahina ng kalendaryo dahil naiinip na ito at gusto ng pakasalan ang babae. Habang nakahiga sila ay pilit na hinahawakan ng matanda ang babae. Ang binata naman ay pinagmamasdan ng litrato nila ng babae. Nang makatulog na ang matanda ay lumabas ang babae at tumabi sa binata. Nagising ang matanda kaya agad nitong hinanap ang babae. Bago maghalikan ang dalawa ay nakita sila ng matanda kaya natigil sila. Kinompronta ng binata ang matanda pero hindi ito nagsalita. Dahil sa galit ng matanda ay isa-isa niyang panyana ang mga mangingisda kaya agad na sumakay ang mga ito sa bangka para umalis. Isang araw dahil sa yamot ng babae ay pinaandar niya ang bangka para umalis. Ngunit narinig ito ng matanda kaya agad siya nitong pinigilan. Inayos ng matanda ang kama at pinunit ang kalendaryo, at balak na nitong pakasalan ang babae. Subalit kinagabihan ay isang malakas na ulan ang naranasan nila kaya hindi niya ito nagawa. Kinabukasan paggising ng babae ay natuwa siya nang makita ang binata. Pagsampa nito sa bangka ay binigay niya sa matanda ang papel na nagsasabi na hinahanap na ang babae ng mga magulang nito. Nagalit ang matanda at pinunit ang papel sabay umalis. Pinulot ito ng babae at sinabi ng binata na maaari na siyang umalis sa bangka. Pagkalipas ay panyana ng matanda ang binata dahil sa galit. Ngunit hinarang ng babae ang kanyang sarili kaya tumigil ang matanda at umalis. Kinagabihan habang nakahiga sila ay sinubukang hawakan ng matanda ang babae ngunit nagalit ito at sinampal siya. Kinabukasan ay sinubukan niyang ayusin ang makina ng bangka ngunit hindi niya ito nagawa at dahil sa galit ay pinagpapalo niya ito hanggang sa masugatan siya. Sinubukan siyang tulungan ng babae ngunit dahil sa galit niya ay pinagsasample niya ito hanggang sa pinigilan siya ng binata. Nakiusap ang binata na hulaan ang kinabukasan niya. Kaya sinagawa ng matanda at ng babae ang pamamaraan nila kung paano manghula. Nang balak patamaan ng matanda ang babae ay hinatak ng binata ang tali kaya nahulog sa tubig ang babae. Pagkatapos ay sinabi na ng babae ang kapalaran ng binata at sinabi naman ito ng matanda sa binata. Kinausap nila ang matanda at sinabi na kailangan na nitong pakawalan ang babae at hayaang mamuhay ng malaya. Nagalit ang matanda at kinuha niya ang mga baniling gamit ng babae at pinagtatapon ito. Kinabukasan ay sumakay na sa bangka ang babae kasama ang binata. Ngunit bago pa sila makalayo ay sinuot ng matanda ang tali ng bangka sa ulo niya. Nagtaka ang binata kung bakit hindi na makaandar ang bangka. Nakita ito ng babae kaya pinutol niya ang tali at binalikan ang matanda. Umiiyak itong niyakap ang matanda habang nakatitig ang binata. Dahil dito ay hindi na umalis ang babae at pinaliguan ang matanda. Pagkatapos ay inayusan na din ng matanda ang babae at sinuot ang damit na binili nito. Nanunood lang ang binata habang nagsasagawa ng seremonya ang matanda at ang babae. Pagkatapos ng seremonya ay sumakay sila sa bangka at nag-ikot-ikot. Habang naiwan naman ang binata at kinuha ang manok na babae at tinanggalan ng tali, hindi nagtagal ay pinakawalan niya na din ang lalaking manok. Nilapitan ng matanda ang babae at naupo sila sa gitna ng bangka. Humiga ang babae habang nakikinig hanggang sa makatulog ito. Pagkatapos ay tinutok ng matanda ang baw sa babae ngunit sa taas niya ito pinatama. Pagkalipas ay tumalon sa dagat ang matanda. Habang nakaupo ang binata ay nakita niya na palapit ang bangka ngunit wala na dun ang matanda at ang babae naman ay nakahiga. Pinagmasdan niya ang babae habang ginaganahang nakahiga at biglang bumaba ang bala ng pana malapit dito. Hindi na nakatiis ang binata at nilapitan ang babae. Niyakap niya ito hanggang sa matapos ang babae. Nang mahimasmasa na ang babae ay umalis na sila ng binata.
Nagtapos ang pelikula kung saan ay bigla ding yumandar ang nakaparadang barko at hindi nagtagal ay unti-unti na itong lumubog sa dagat. Maraming salamat po sa panunood mga ka-Ericap, shout out sa inyo.